bit na ano lang. No, it's okay, it's okay, it's okay. Marami pa naman time, ano. It's okay, Sisi. Napaaga lang siguro kami talaga today. Ayan, it's okay. Maraming salamat po sa Ate Gina sa ating opening prayer. At Sister Jewel, ano, andito na rin po ang ating kapatid na isa pang Canadian na si Sister Jewel. Hello po, Sisi Bunso. Sige po, tayo po yung magsimula na. Ano po, hindi na po natin patatagalin. Ang special guest or special speaker natin for today, ang ating Pastor Ramel Ralos na galing pa po yan ng Zambales, Philippines. Go ahead po, Pastor. Amen. Thank you po. Thank you sa introduction. Pasensya na po kayo sa aking background, ha. Ganyan na talaga yung background ko. Hindi rin maalis. Opo, no? So, alam niyo po, nakakagalak ng puso ang makita po. Hello, Pastor Jolie, good morning. Nakakagalak sa puso ang makita makita ang mga anak ng Diyos na nagkatipon-tipon. Kung nagagalak ang isang kapatid dito sa lupa, how much more ang ating Ama na nasa langit ang makita ang pagtitipon ng ating mga kapatid, no? Having a fellowship. Isa lang ang ko doon, isa lang ang regret ko doon, Yung isa lang ang picture ni Sister Karen Ann. Ang layo pa. Saan ba dyan? Pero nakita ko rin kayo lahat. Nakita ko rin lahat. May bago kayo kasama doon, si Sister Kay, no? So may hapon sa tanan. Good afternoon po sa lahat, no? Hayaan niyo po muna akong manalangin, humingi ng gabay. Ama naming Diyos, Lord, salamat po sa umagang napakaganda, sa paggising sa amin, at sa buong araw na pag-iingat mo po sa aming mga kapatid sa kabilang ibayo ng mundo, O God. Lord, hayaan niyo po, O God, na ang aming gawain ngayong umaga ay magtuturo sa amin ng isang aral na hindi namin makakalimutan at magiging inspirasyon upang malaman namin kung ano ba ang kadahilanan kung bakit kami nagkakasala. Father God, let it be a lesson for us. In Jesus' name, amen. Amen, no? So when we think of Lucifer, what comes to our mind? No? When we think of Lucifer, si Lucifer, no? Anyone, pwede mag-answer, kahit short answer lang. Temptation. Fallen angel. Fallen angel, temptation. What picture of Lucifer comes in mind? Proud of himself. Proud of himself, yes, no? Pero alam niyo po ba, Lucifer was created perfect. Completely in harmony with God's nature. Amen? Ganun po, no? Hindi, kung iisipin natin, when Lucifer comes in my mind, ang iniisip ko agad is, he is full of deceit. Very deceitful. Nanglilin lang. No? Tukso. Ganun. Pero there was once a time na ang ganda ni Lucifer. Ang galing ni Lucifer. No? Lucifer was created perfect, completely and in harmony with God's nature. Paano ba siya dinescribe? No? Lucifer was described in Ezekiel 28:12-15. Sabi dito, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Every precious stone adorned you. Carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, and jasper, lapis lazuli, turquoise, and beryl. Your settings and mountings were made of gold. On the day you were created, they were prepared. You were anointed as a guardian cherub, for so I ordained you. You were the holy mount of God. You walked among the fiery stones. You were blameless in your ways from the day you were created. Grabe, di ba? He was blameless in his ways from the day he was created, till wickedness was found in you. Imagine, you were blameless in your ways from the day you were created, till wickedness was found in you. Makikita po natin, his mind was fully engaged with God's wisdom.
no? His conscience affirmed God's goodness. Talagang perfect nga talaga siya, no? And his freedom to choose, no, was always exercised in love. In other words, nasa kanya lahat. He had everything: beauty, intelligence, and freedom. Pero dito po tayo here is the key. Ito yung pag-aaralan natin. Freedom meant that he could think and choose, no? Parang tayo din. We could think and choose, no? Freedom meant that he could think and choose even not to love God. Pwede siya mamili, no? Talagang malaya. Parang tayo din. Napakalaya natin. Pwede tayong mamili, pwede tayong mag-isip, no? Pwede tayong mag-isip, pwede tayong kung ano yung isipin natin, pwede tayong mamili, kahit anong pipiliin natin. Kahit piliin pa natin hindi mahalin ng Diyos, we are free to do that. Even not to love God. And love, by its very nature, ano po ba ang kalikasan ng pag-ibig? No? Love, by its very nature, cannot be forced. Ayaw ng Diyos na pipilitin niyang mahalin natin siya. Mawawala kasi ang diwa eh. Mawawala ang sense ng tunay na love kung sa pilitan ang pag-ibig. Kahit ba naman sa boyfriend, girlfriend, husband natin eh. Parang masakit tanggapin na napipilitan lang para mahalin tayo, di ba? Love is freely given kasi, not forced, not coerced, no? Love by its very nature cannot be forced. It must be freely given and freely received. No? Freely given, talagang mahal kita from the bottom of my heart, I love you. And then, tinatanggap ko from the bottom of my heart, tinatanggap ko ang taos-puso mong pagmamahal. Yan ang true essence of love. Eh. The very nature of love is like that. Freely given, freely received, no? And God, ang Diyos, no? Talagang nire-respeto niya. God respects that even if it means to choose against Him. Yun yung freedom, no? Talagang God respects our freedom even if it means to choose against Him. Grabe. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Talagang siguro napakasakit, no, na ginawa ka niya and then mas pipiliin mo yung hindi maganda, hindi mo siya pipiliin. Masakit para sa atin, di ba? Yung ganun. Pinili natin siya tapos pumili siya ng iba. At nire-respeto niya ng Diyos because meron tayo free will. Kasama yan sa paggawa sa atin. Binigyan tayo ng kalayaan, no? And at some point, something changed. No? Bigla na lang may nagbago. Ezekiel 28:17. Ito po yung sabi. Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. Nakita niya, kay ganda ko pala. No? Nung makita niya sa sarili niya. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. So what happened? Ano bang nangyari? Ba't biglang nagkaganon? How did God's perfect creation turn against Him? Diba kanina, he was blameless eh, in all his ways. Wala siya kapintasan. Perfecto. So, yes, opo, no? So, what happened? How did God's perfect creation turn against Him? Meron bang pagkakamali kung paano ginawa ng Diyos si Lucifer? Was there a flaw in how God made Lucifer? Nasayop ba ang Ginoo? So, let's tackle in that question. No? Ano natin yung question na yun? Nagkakamali ba ang Diyos? God is never wrong kasi. No? What causes Lucifer to shift? No? Ano bang nag-udyok kay Lucifer na bumaliktad? To shift from perfection to rebellion. Kasi in all his ways, he was blameless kasi. The answer, in short, Lucifer stopped seeing his brilliance as a gift from God. Tumigil siya sa katitingin sa kanyang sarili
ang kagandahan sa kanyang sarili na ito ay kaloob ng Diyos sa kanya. And started seeing it as something he naturally owned. Ako to eh. Ako naman to eh. Wala namang ganun na nangyari sa kanya. No? He started seeing it as something he naturally owned. Instead of gratitude, his focus shifted to himself. Imbis na lagi tayong magpapasalamat, nabalig yung focus natin sa ating sarili na. Ang galing ko, ang ganda ko, puro na ganon. His focus shifted to himself. Nagsimula siyang maniwala na ang kanyang karunungan, ang kanyang kagandahan ay sa kanya, galing sa kanya, sarili niya. No? Hindi nilikha or hindi ibinigay ng Diyos. He began to believe that his wisdom and beauty were his own, not created, not given by God. Sa madaling sabi, he started to rely on self rather than on God. Pumasok sa kanya na I don't need God kasi ang galing ko na. No? And with that, a dangerous thought crept in. Ang napaka-delikadong pag-iisip na impute sa kanya, pumasok sa kanya. Ano yun? Naisip siguro niya, what if I didn't need God? Paano kung hindi ko kailangan ng Diyos? No? Dinescribe ito sa Isaiah 13 to 14. No? Isaiah 13 to 14 describes his mindset. Dinescribe na Isaiah dito ang mindset ni Lucifer. Sabi dito, you said in your heart, I will ascend to the heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the Mount of Assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. Ganon ang pumasok sa kanya. I will make myself like the Most High. Listen to this very carefully. Let us notice this. Anong napapansin natin dito? No? Sin, in its very nature, ang kasalanan ay hindi nag-umpisa sa isang open rebellion. Sin didn't begin as open rebellion. Paano nag-umpisa? Paano po ba nag-umpisa? No? It started with a small distortion of truth. Nagsimula lang talaga sa pag-twist ng katotohanan. Konting pag-twist lang ng katotohanan. Doon nag-umpisa ang kasalanan. Sin didn't begin as open rebellion. It started with a small distortion of truth. Ano ba ang truth? What is the truth? The truth is, God is the source of all life and wisdom. Siya ang pinagmulan ng lahat eh. Siya ang creator. Siya lahat. So dito po, Lucifer's twisted reasoning, ang pagbabaluktot, na reasoning ni Lucifer is ang twisted reasoning ni Lucifer became ganito. Why should not I rule myself? Bakit hindi ko nilang pangunahan ang sarili ko? May kakayahan naman ako. Magaling naman ako. I was created perfect. Ganun ang naging twisted reasoning niya. No? Hindi ba ako worthy enough? Am I not worthy enough? I have all the ability. No? Habang ini-entertain niya ang mga thoughts na yun, as he entertained those thoughts, his reasoning detached from the truth. Kaya naalis siya sa katotohanan kasi in-entertain niya eh. His conscience became corrupted. Nasira talaga yung conscience niya. His conscience became corrupted. He didn't immediately declare war on God. Hindi siya agad nag-declare eh. Anong ginawa niya? He simply refused to admit that he was wrong. Hindi naman agad siya nagrebelde. Kaya lang, talagang hindi niya inadmit na mali siya. No? And that's where pride took over. Doon nagmula. No? Kaya nga, ang pinamagatan ko ting Lucifer's pride, where does it come from? Saan ba galing ang pride ni Lucifer? No?
So, that's where pride took over. Lucifer wanted to be worshipped rather than worship. He became so convinced of his own deception. Talagang nakumbinsi talaga siya sa sarili niyang panlilinlang eh. That he genuinely believed he could rule better than God. Once he accepted that lie, nung tinanggap niya yung kasinungalingan na yon, lahat parang domino. Everything followed. Pak, 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 pak. Bagsak lahat, no? Ano ang nangyari? No? Everything followed, including naka-influence pa siya a third of the angels to rebel with him. 1/3. 1/3 of the angels. Kung ilan ang mga anghel doon, no? Kung may 90 ka anghel doon, kung may 90,000 ka anghel, 30,000 na na-influensyahan niya. Ganun, no? Including influencing a third of the angels to rebel with him. Ang kwento pong ito, no? Ang kwentong ito ni Lucifer na nabasa natin sa Ezekiel, sa Isaiah, kung paano nagsimula at kung paano ang naging mindset ni Lucifer, no? This story, ang story ni Lucifer ay nagtuturo sa atin ng napaka-importanting bagay. His story shows us something very crucial. Ano po yun? Sin doesn't begin with an outward action. Ang kasalanan natin, hindi yan nag-uumpisa sa mga pagkikilos natin agad. Eh. It starts in the mind and it follows a pattern. Nag-umpisa talaga yan sa ating pag-iisip. And then, meron pong pattern yan. No? Kaya ito yung pattern na to ang ating pag-aaralan. No? Ano po yun? Nagkaroon siya ng self-focus. Ano po yung self-focus? Ano ang magiging resulta kapag nagkaroon tayo ng self-focus? No? Mawawalan tayo ng pasasalamat sa Diyos. Losing gratitude of God's gifts. Kasi iniisip natin, kakayahan natin ang nagpapagawa nun. It is our ability that did all that. Nawalan tayo ng pasasalamat. Losing gratitude of God's gift. Self-focus. Nagkaroon na tayo, akala natin tayo ang magaling, akala natin, kaya natin, akala, yun eh. Yun lahat eh, akala natin. No? Self-focus. Naka-focus na tayo masyado sa ating mga sarili. And then, because of that self-focus, gusto na natin ma-recognize. Gusto na natin palakpakan. Kaya pag wala ng applause, malungkot tayo. Kasi walang applause eh. No? Ganon. Ganon kasi ang result ng self-focus eh. Pagka walang nag-heart, malungkot tayo. Pagka walang nag-like, masasad tayo. Bakit kaya? So gagalingan ulit. Kagalingan ko to. Paano ko ba to patatanisin ng aking mga salita? No? So, wala na yung essence of worshiping God. Naka-focus ka na sa self mo. Nawala na yung tunay na pagmamahal mo. Kaya lang, nawalan ka ng losing gratitude of God's gift. Eh. Kasi kung iisipin mo galing sa Diyos lahat yan, ibabalik mo sa Diyos. You will return it to Him. No? Self-focus. Second is, ito yung after, pagka nagkaroon ka na ng self-focus, this is the pattern, no? Una, magkakaroon ka ng self-focus. And then after the self-focus, magkakaroon ka na ng distorted reasoning. Kagaya ni Lucifer. He began to believe in himself. Distorted reasoning. So self-focus, nagsimula ka lang hindi magpasalamat sa Diyos. And then nagkaroon ka na ng distorted reasoning. Ano yun? Justifying self-exaltation. Nagkakaroon ka na ng pagdududa sa Diyos. What if kaya ko na? Kung ako na lang kaya, magaling naman ako. Even in the company, sa mga supervisor natin, makita natin pabobo yung supervisor. Napaka-bobo naman itong bisor ko. Mas magaling pa ako. Ganito dapat. Ganon eh, di ba? Natural po yan. No? Mali naman yung si sir eh. Lalo na pagka nagka-snack sa kantin, nag-usap-usap, ang parehong mga empleyado. Tapos pag-uusapan si boss, mali naman si boss eh. Kung ganito ang gagawin. Galon eh. No? Mas magaling pa. What if I can rule better than God? Ganon eh. Gina-justify na ang self-exaltation, nagkakaroon na ng doubt kay God. Kaya pagka meron ka ng self-focus, magkakaroon ka talaga ng distorted reasoning. And then, pag na-distort na yung reasoning mo,
Diyan na mag-uumpisa ang self-deception. Naniniwala ka na sa kasinungalingan na para bang totoo. Pinaninindigan mo na ang katotohanan. Naghahanap ka na ngayon ng mga verses, nag-cherry picking ka na, looking for the verses that suits your wants. Di ba? Nag-cherry picking ka na, hindi mo na, ay hindi to. Huwag tong verse na to, tatamaan ako. Saan ba dito? Ito para to sa kanya. Ganun na. Di ba? Minsan nangyayari kasi yan. No? Self-deception. Believing a lie as if it were true. Una, nagkaroon ka lang ng self-focus, no? Losing gratitude of God's gifts. And then, everything follow. Distorted reasoning. Nagkaroon mo na-distort na yung filosofiya mo. You justify self-exaltation. You doubt God. Kaya nagkaroon ka na ng self-deception. Pinapaniwalaan mo na ang mga kasinungalingan na para ito'y totoo. At kapag ka nangyari na yung tatlo na yan, ano ang mangyayari sa'yo? Magiging matigas ang iyong puso. Magiging matigas ang iyong kalooban. You will be having a hardened will. What is a hardened will? No? Pipiliin mo na ang kasinungalingan even when you are confronted with truth. Matigas ka na. Talagang wala na, no? So, ito po ang lagi nating bantayan sa ating mga sarili, no? Kasi hindi nagsimula ang kasalanan sa outward action natin. It starts in our mind. It starts in our heart. No? Doon yan nag-umpisa eh. At mag-ingat po tayo. Kasi ang pride po, nasa blind spot po natin yan. Akala natin, sabi nga ni Pablo kung inaakala mo matatag ka, mag-ingat ka, baka ikaw mabuwal. If you believe that you are strong, be careful. You might fall. Kasi nagkakaroon tayo ng pride. Akala natin magaling na tayo. Akala natin matalino na tayo, no? At hindi natin napapansin, pride na pala 'yun. Ano ba ang mga ng pride? Ano ba ang mga symptoms ng pride? Una, ayaw mo magsabihan. Ayaw mo na magpatama. Iko-correct ka, nagagalit ka na. Hindi mo na nakikita na ang likod ng pagko-correct, lalong-lalo na sa kapatid, lalong-lalo na sa pastor, lalong-lalo na sa mga kapwa mananampalataya. Nakikita mo na para bang mas magaling pa to sa akin, ganun na ang reaction natin, no? Mas magaling ka. Kasi we didn't recognize, nakalimot na tayo na meron pala tayong likod, meron pala tayong area na hindi natin nakikita. That is why, always advise sa atin, no? Take criticism positively. Kung nag-criticize siya sa'yo, kung sinasabi niya, example na lang. Example na lang. Pagka halimbawa, may nagsasabi sa'yo, ang pangit-pangit mo, alam mo naman sa sarili mo na maganda ka. Bakit ka magagalit? Sige, respect kung anong tingin niya sa'yo. So, kung pangit ako, ano ang tawag sa'yo? Ganun na lang sa isip. Di ba? Kung pangit itong beauty na to, so what do you call that beauty? Ganun na lang. Huwag kang magalit. Kasi you cannot control the minds of other people. Yan ang mga sintomas ng pride, no? Ayaw nating makorek, ayaw nating makriticize. Pagka nagkasimula ka ng magkaroon ng gano'n, na heart, isurihin mo na, itama mo na, no? Because there are blind spots in our life, no? Na para bang nagda-drive tayo sa highway, no? Sa freeway. Panay ang tingin mo sa side mirror, tingin ka sa rear view mirror, akala mo safe ka na. Tapos bigla na lang bang. Because there are blind spot. Hindi mo alam, tinatamaan ka na. At yun yung pride natin, hindi natin alam because pride is the silent enemy. Hindi mo alam na mayroon ka na. Dinedepensahan mo ang sarili mo. Hindi ako. Ganun. Kasi hindi mo alam na nagkaroon ka na ng pride Nagkaroon ka na ng self-deception, self-focus, no? Kaya na-distort na yung reasoning mo. Ganun ang nangyari kay Lucifer. At marami sa atin, ang
ganun. This is a very good teaching na para mabantayan natin ang ating mga sarili. Am I becoming a Lucifer on my own? No? Kasi makikita natin dito, Lucifer was created perfect. Tayo, ina-admit natin, well, hindi naman ako perfect. O di, mas lalo ka na magkakaroon ka ng ganun. Di ba? Mas lalo ako. Hindi naman ako perfect. Hindi mas lalo ako na hindi magkakaroon ako ng ganun. Napakadelikado po. Very vulnerable po tayo. So mag-iingat po tayo. No? Because that is, sabi nga ni Buddy kanina sa post niya, no? The first sin is not created in this world but in heaven. Imagine, yung lugar na yun, langit na yun, ha? At doon nagsimulang kasalanan, ang pride. Imagine si Lucifer. God created him perfectly. He was at first very harmonious with God's will. Kaya lang, ganon katindi ang pride. Ganon kadelikado ang pride. That even the most perfect angel, nagkaroon siya ng ganon. No? No one suddenly falls into sin. Wala namang bigla ang nagkakasala eh. No one suddenly falls into sin. It begins with a shift in focus, a small rationalization, a failure to check our thoughts against God's truth. Lucifer's downfall was not a flaw of God's creation. Hindi nagkakamali ang Diyos kasi. God is never wrong. No? Lucifer's downfall was not a flaw of God's creation. It was an abuse of free will. Inabuso lang talaga ang kalayaang pumili. He became evil by distorting truth and choosing self over God. Mag-iiwan po ako ng verse, dito na po ako magtatapos, no? Para maturuan natin ang ating mga sarili na maging maingat. This is what Paul says, no? Tinuruan tayo ni Apostle Paul to be careful. 2 Corinthians 10:5. Sabi dito, we demolish arguments and every pretension that sets itself, no? We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. Salamat po sa matyagang pakikinig. Nawa po ay meron tayong natutunan sa ating, it is a stern warning for us. No? Because pride, napakadelikado po. Kuyaw kaayo ang pride. We don't know, we already have it. So, ask God to create in us a clean and a pure heart. Marami po salamat. God bless us all. To God be all the glory. Amen. Amen. Praise God. Praise God po, no, Pastor. Amen. Ano po? Napakabilis nun po. Sino pong nabitin? Praise God po sa buhay nyo. Napakagandang topic nito. Muli babatiin ko po yung pumasok kanina. Ano po? Pastora Jolly, hello po. Ayan, dalawang pastor natin dito. At saka, sino po yung pumasok kanina? Si Sis Marisoji from Japan. Ayan, nandito na rin po siya. Ano po? Sila pong dalawa yung huling pumasok. So, ang dami pong sharing dito for sure, ano? Ito po ay nagkaroon po tayo nitong kasalanan na ito noong tayo hindi mananampalataya at maaari pa rin tayong meron ito even tayo ay mananampalataya na. Kaya hanggat maaga pa ay sama-sama natin itong supilin, mga kapatid. So tatawagin ko po sa una mag-share ngayon ay si Sister Gina and then next si Pastora Jolly. Salamat po. Pinaparusahan po ako ng ating host dahil late po akong pumasok. O, sige po. So dito po, ang di po ba, yung pagkakakilala natin kay Lucifer is deceptor na siya, agad siya. Siya na yung fallen angel, pero hindi po natin, walang bumabanggit o walang nakakapag sabi or nagpipreach or whatever paano nagkaroon ng fallen angel. Ako po, aminado ako na kahit na binabasa ko na yung Biblia, pag wala po ang puso ko sa Biblia, sa pagbabasa
kumbaga po is parang checkmark lang ang aking ginagawa na mabasa ko ang libro na to, na chapter na to, wala pong pumapasok sa puso ko. So, ganito rin po tayo. Para na rin po tayong fallen angel. Bakit po? Kasi parang pinapakita po natin na pag hindi pumapasok sa puso natin ang salita ng ating Panginoon, binabaliwala po natin siya. Ang nasa isip natin, hindi na natin kailangan pag-aralan. Kasi nabasa ko na yan eh. Hindi ko na yan kailangan intindihin, hindi ko na yan kailangan basahin pa. Alam ko na yan, nabasa ko na yan, narinig ko na yan eh. Pero ang tanong po, naisa puso mo ba iyon? Ano po ba ang ibig sabihin talaga nung binasa mong talata at bersikulo? Ano po ba ang naging tawag sa iyo ng binasa mong yan? Ikaw ba ay tinamaan o ikaw ay okay lang, parang ganun? Tayo po ba ay nagdadasal muna, humihingi muna tayo ng gabay sa Espiritu Santo pag tayo po ay nagbabasa ng kanyang salita? O basta na lang nga po katulad na sinabi ko kanina, check mark. Check mark na, okay na, tapos na ako sa librong to. Dang. Ang tanong, deng, 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 tapos ka na lahat. Ahead ako dyan, ahead ako dyan, nabasa ko na yan eh. So, balik na naman po ulit tayo sa tanong. Naintindihan mo ba ang ating pinag-aralan? Imagine po, 66 books in the Bible. In each book, ilang chapter, hindi po ba? And then sa isang chapter, ilang verses. So kung titingnan po natin, ano ba yung pinakamahabang verse? Ano ba yung pinakamahabang chapter? Ano ba yung pinakamaiksi? Hindi po ba? Pagtatanungin ka, ilang chapter ang libro ng Esther? Unahan. Tapos pag may tinanong tungkol sa libro ng Esther, may maisasagot po ba tayo? Yes, Bible smart but not spirited. So wag din po nating sobrahan ng paghanga. At sa atin naman po na nagbibigay ng salita, wag naman po nating sobrahan din ng tiwala sa ating sarili. Kasi dito po nag-uumpisa. Pag sobra na po ang tiwala natin sa ating sarili, lumalaki naman po yung ulo natin. Hindi na po tayo nakikinig. At doon sa mga baguhan pa lang po, hindi ko po kayo pinapakinggan kahit sa mga matatagal ng Kristiyano. Pag tayo po ay itinutuwid, hindi po ibig sabihin na kayo ay ipinapahiya. Itinutuwid po kayo kasi yung po ang nasasabi naman sa Biblia. Hindi po ba? Hindi po natin pwedeng sabihan ng isang tao na bakit kita susundin, hindi mo naman ginagawa. Kung nakikita mo naman po doon sa taong yun na ginagawa niya yung katungkulan niya, ginagawa niya yung kung ano yung naiinutos sa kanya ng Panginoon. So marami po tayong dahilan para madapa sa ating paglakad po sa ating Panginoon. Unang-una, sino po? Yung mga tao pong hindi naniniwala sa Kanya, yung pong mga kamag-anak natin, hindi pa po kilala ang ating Panginoon. So, paano po ba natin ito ibabahagi? So, kasi kung sasabihin po natin, ay, pag-aralan natin si Lucifer, naku, lahat yan interesado. Kasi alam ng lahat, si Lucifer ang kumakalaban kay Lord, hindi po ba? Pero pag inumpisahan niyo po kung paano nalikha si Lucifer at paano siya naging ganito sa ngayon, marami po ang hahanga at marami din po ang mawawala. So, sa pagbabahagi po natin, wag po tayong mawalan ng pag-asa, wag po tayong masaktan, wag po tayong magalit. Kasi po, kung ang ating Panginoong Hesukristo nga po, hindi ba? Nung ibinahagi niya sa kanyang kababayan, hindi po ba itinakwil din siya? Hindi rin tinanggap. So, meron po tayong
nakikitang kumbaga is tuloy-tuloy. Hindi po ba? Sa Old Testament, ilang beses na po bang tumalikod ang mga Hebreyo sa ating Panginoon? Sa New Testament, ilan po ba silang hindi nakinig sa ating Panginoon at sila pa mismo ang nagsabing ipako siya sa krus? So, sa panahon po natin ngayon, ganun din po ang mangyayari. So, kailangan lang po, wag po tayo magkaroon ng matigas na puso, yung ating pag-iisip. Kailangan po nating laging hindi po ang ibang tao ang ating huhusgahan. Kailangan po ang unang-una nating huhusgahan, sarili po natin. Tingin po tayo sa salamin. Sabi nga po ni Pastor, hindi po ba, Pastor Ramel? Yung likod natin, hindi natin napapansin pag tayo nakaharap sa salamin. Pero yung mga ibang tao, nakikita tayo. So yun po ang sinasabi nilang correction. Okay po. So, hindi po, kailangan po, tanggapin po natin yung correction na yan. Kasi po, yun din po makakaganda o magiging maayos ang ating paglakad po sa ating Panginoon. Huwag po nating hayaan itong natutunan natin o yung nangyari kung bakit nawala sa langit si Lucifer, hindi po ba? Kaya po ba, ano bang tawag natin sa kanya ngayon? Talunan. Kalaban. Bakit? Kasi po tayo po ay malakad patungo sa ating Panginoon. Sinabi rin po, binanggit din po kanina, hindi po ba? Marami siyang nahikayat na tumalikod sa ating Panginoon. So, handa na po natin ang ating mga puso kasi hindi po siya papayag. Marami pa po siyang hinahikayat, marami pa po siyang hinihila sa kanyang sulok. Kumbaga nga tug of war, hindi po ba? Merong base, pag konti na lang, lalabas yung mga nandun para makahagip sila, para maraming mga tag. So, ano po tayo? Keep our eyes straight to God. Keep our eyes towards heaven. And always examine our heart po. Yun lang po. Salamat! Amen. Thank you po, Ate G. Salamat po sa iyong insights. Ano po? Kaya po, napakahalaga po na, palagi sa atin ipapaalala itong patungkol sa pride na ito. Dahil nga po, siya yung kauna-unahang kasalanan na naging kasalanan pa sa langit. Ano po? At anong sabi ng libro ng Bible? Ano po? Ang ma-pride na tao, ano po, ay talaga ng mga halatang hindi makakapasok sa langit, katulad na lamang po sa pagpapatawad. Ano po ba ang reason kaya hindi tayo nakakapagpatawad ng mga kapwa natin? Hindi po ba yung pride yung pinaka-reason? Ma-pride, no po? Kasi nangyari din po yan sa akin. And I'm sure you guys has experienced the same of mine. Ano po talagang, kaya naman po yung mga hindi pa natin napapatawad na ng mga, mga nakaalita natin or kahit hindi man sila humingi ng kapatawaran sa atin, tayo ay magpatawad na dahil tayo ay patatawarin din ng ating Diyos. Kapag tayo nagpatawad, ano po? Huwag daw po natin lunukin yung pride. Idura daw po natin ito, spirit out. You don't need to, to take it. Huwag daw lunukin. Idura daw po. Ano po. Marami pong salamat, Sister Gina. May dagdag lang ako, buddy, no? Let us always remember that in the battle of ego, no, in the war of ego, the loser is the true winner. No? Sa labanan ng pagmamataas, yung natatalo, yun ang totoong panalo kasi. Because nagpakumbaba. No? Minsan madali tayong mag-criticize, madali tayong mag-criticize, madali tayong mag-advise ng pagkakamali ng iba, even if we still don't know really kung bakit niya ba nagawa yun. Like for example, no, there is this one man, this elderly man, senior na siya, siguro mga 65 years old na siya or more. Pumunta siya sa doktor, sabi niya, "Doc, I need your help." Sabi ng doktor, "Okay, sige.
What's the problem? I always discharge very early in the morning. 5 a.m. nagdi-discharge na ako. Sabi ng doktor, that's good. Okay lang yan. Hindi problema yan. No, doc. Every 5 a.m. talaga eh. Exactly 5 a.m. nag-discharge na ako. Hindi nga. Ano ka ba? Maganda nga yan. Ang iba hindi nagdi-discharge eh. Ikaw nga, regular pa. In a very specific time pa. Every 5 a.m. ba? Ganun na katagal. Sabi naman niya. Naku, matagal na. Mga 3 buwan na. Every 5 a.m. talaga. Di-discharge. Okay nga lang yan. Hindi nga, Dok. Nakikipagtalo talaga yung pasyente. Bahala ka. Basta para sa akin, okay lang yan. Eh, alas 8 ako nagigising eh. Alas 8 na pala sa nagigising. Kaya reklamo siya 5 a.m. Minsan, hindi natin inuunawa kasi kung bakit nangyayari may reklamo, bakit siya malungkot, bakit siya... Ang kinitindihan kasi natin, we are looking things in our own perspective. Hindi natin ilalagay ang ating mga sarili sa kanilang mga sapatos. No? Kaya minsan, hindi natin sila nauunawaan. Kaya, when we rebuke or when we correct someone, put yourself in their shoe. And then, doon ka na magsimulang mag-advise. No? Kasi mas feel... Minsan kasi, lalo na kapag ang tao ay nasa kalungkutan, nasa kapighatian o nasa galit, no advice will sink in. Walang advice na papasok sa kanya. Para sa kanya, lahat mali. Siya lang ang tama. Lalo na kung siya ay nasa emotionally distressed. Ganon. Pagka-problema po, bago pa lang siya hiniwalayan, bago pa lang siya iniwan, tapos a-advisean mo, walang magsisink in dyan eh. Alam niyo po ang kailangan niya? Comfort, your presence, yun lang eh. So yun lang muna gagawin natin. Saka na tayo mag-advise. Kasi kailangan din natin kasi silang tignan eh. Kailangan din natin unawain yung nararamdaman nila, yung kalagayan nila, yung sitwasyon nila. No? Minsan, ganun tayo katigas kapag tayo ay nasa problema para walang advice na maganda. Kahit napakaganda, hindi mo makikita agad because your thoughts are clouded, your mind are clouded. Kaya kahit gaano pa kaganda ng advice, kahit si President Trump pa ang mag-advise sa'yo, hindi ka talaga maniniwala. You will take it as bad. Kasi nasa state ka pa ng So, when we criticize, when we correct, dapat yung timing, tapos do it with love lagi. Kapag meron tayong i-review, meron tayong nakikita. Sabi nga ni Pablo, di ba? Mag-ingat kayo. Pagka kayo nag-advise, do it with love. Do it with brotherly and sisterly affection, no? Kasi yun ang kailangan nila talaga eh. Yung comfort, yung presence mo, na nandyan ka, kapag kailangan mo ng tulong, andito lang ako. Huwag mo munang isingkin agad yung advice mo kasi hindi pa nila mauunawaan yan. And then, mag-ingat tayo, baka tayo ang mahulog. Tayo ang ma-fall. So, yun lang po. Okay. Thank you, kapatid. Thank you po, Pastor Ramel, sa karagdagan. Opo, mag-iingat po tayo, sa pagbibigay ng advice, kailangan palagi daw pong may kasamang humility, katulad ni Jesus Christ. Amen po. Ngayon, tawagin ko na po kaya si Pastora Jolie. Ayan, para marinig naman natin si Pastora Jolie. Hello po, good morning po sa lahat. Wait lang po, hanap po ako ng hindi masyadong maingay. Yan po, salamat sa Pastora, Panginoon. ingat po sa bubong. Opo, umalis po muna ako sa bubong. Thank you po. Hanap lang po ako ng medyo, nagpatugtog po kasi yung kapitbahay ko. Yan. Okay lang po ba? Okay na po ba? Yun po, salamat sa Panginoon na po sa pahalalan niya sa atin na po ngayon. Parang talagang napapanahon din po yung ating mensahe ngayon no po kung paano tayo nakikisalamuha sa mga tao na po. Makikita natin ito angel of God na hindi naman siya kagaya natin na tao pero nagkaroon siya ng mindset na gano'n, yung pride, yung naging makasarili siya no po. Yung parang niya yung sarili niya. Yung siyempre parang nainggit na, mayroon na rin pong pagkainggit yun kasi parang nag-desire na rin siya na gusto na maging Diyos siya na po. Kaya yun, ang nakakalungkot nga lang po talaga nakapag-impluensya pa
no po. Saka yung pag-iimpluwensya niya siguro talagang kaya na-impluwensya yun dahil maganda yung yung Aura niya. sinabi niya sa kanila, no po. Pero ganun pa man, no po, parang lesson sa atin yung naging buhay po ni Lucifer, no po. Yun nga, dapat wag tayong magmataas, no po, kung ano man yung narating natin ngayon. Ang lagi nating itinataas sa buhay natin, si Lord lang, mag-glorify si Lord sa buhay natin. Dahil kung ano man yung narating mo ngayon, biyaya lang talaga ni Lord sa atin, grasya lang talaga ni Lord sa atin. At ako rin naman po, bilang servant of God, no po, na kung saan ngayon talagang nasa battleground po kami dahil pagkatapos po ng aming anniversary, yun nga po, yung may-hari ng tahanan na kung saan kami nag-church, may pinagdadaanan po siya, kaso lang hindi niya makontrol yung sarili niya kasi yun nga po, no, na natatalo siya ng natatalo yung mindset niya sa impluwensya ni Lucifer kasi po, yun nga po, yung kahit na inayaan lang kami na nandun, pero napakabigat ang magpuri at sumamba sa Panginoon kasi syempre po, dati po siyang kasama tapos ang mahirap po kasi ang nagiging dahilan kaya hindi siya nagsisimba yung mga magulang niya nakasama namin nag-church. Sabi ko, alangan naman pong pagbawalan namin yung nanay niya, no po. Ang ibig sabihin, siya na yung may problema. Kaya kailangan na talagang kaso lang po, medyo sa 2 buwan na pag-i-struggle namin sa kanya, sabi nga po, totoo nga po yung ang sarado yung isipan at saka yung puso. Kahit anumang salita na ibibigay mo sa kanya, sabi ko nga, hindi siya dapat patulan, kundi pa naman yun natin sa prayer talaga. Kasi yun nga, ang taong baluktot ang kaisipan, baluktot din yung katwiran. Kasi sabi ko, nagiging challenge din sa akin to para hindi ko siya talaga patulan. Every time po kasi na pagkatapos namin mag-church, talagang ano-ano na lang yung inaano niya sa amin. Po, parang yung mga miyembro ang naiya sa mga karakter niya, mga kinikilos niya, mga sinasabi niya. Ako lang po, talagang nagpipray lang ako kasi sabi ko, Lord, testing sa akin to. Kung papatulan ko to, siyempre hindi ko na pwedeng ibalik. Kasi mas marami yung nakakakita sa akin kung ano man yung masasabi ko, kung ano man yung, siyempre mayroon din po tayong emotion. No po. Pero salamat sa Panginoon, binigyan kami ng wisdom kung ano yung dapat namin gawin. Sabi ng Panginoon, yun nga po ang tinuro sa akin na kailangan mo nang alisin doon kasi parang hindi kami buho pag Sunday na magsisimba kami doon. Ngayon, salamat kay Lord, ang plano namin, house to house muna. At ang pinaka namin na nilagay sa amin ni Lord, yung house to house, at least yung mga kasama nila sa bahay, makakarinig at yung mga kapitbahay nila. At sabi po para ma-reach out din namin yung iba. Kasi parang sa loob ng ilang taon kami doon, parang kailangan din kaming lumabas. No po. Parang way na rin ng Panginoon yon para ma-reach out naman yung iba. Kaya yon sabi ko, Lord, salamat sa wisdom na binibigay mo. Salamat sa challenge na to. Kasi tapos po sabi ko sa kanila, tinatanong ko po kung ako po kasi sabi ko kahit na ilan lang yung dadaanan namin dito every Sunday, basta buo sila, talagang yung nila kay Lord, pupunta kami dito. Pero kapag nag-decide na kayo na pa-i-stop na, i-report ko na to sa Mother Church at sila yung magdidesisyon kung totaling aalisin na kami dyan or ililipat na kami dyan. Pero hanggat maaari, sabi ko po sa kanila, kasi mahirap, hindi yung halimbawa kapag okay ka na, okay na ako, bumalik na sila. Hindi ganon, sabi ko. Kasi sa Panginoon, hindi laro yan. Hindi parang lang sa tao. No po? Kapag gusto mo,
No po. Kaya yon parang ito yung nagiging challenge sa akin, no po, na kung saan talaga sa bawat laban natin, kailangan natin talaga ang prayer and then yung salita ng Panginoon, no po. Kasi sabi ko, pare-pareho tayong binibuild ni Lord yung una, yung karakter natin, kung paano natin pakitunguhan ng taong ganyan yung ugali, kung papatulan ba siya, no po. Parang tayo ano niyan, tayo yung inaano ni Lord, tayo yung inuubog ni Lord. Nagiging instrumento lang ang kapatid natin yan. Ang kapatid natin yan, lalo natin siyang mahalin, lalo natin siyang ipanalangin. Iba nga sabi, may times kasi na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mayroon lang mga pagkakataon na sa ganong sitwasyon, nagagamit sila, sabi kong gano'n. No po. At saka yun, sa loob pa naman ng 5 years, sabi ko, yearly na lang. Ganyan na ganyan yung nagiging situation natin. Parang inana tayo na talaga ni Lord, no po, na talagang lalo mong mahalin yung tao na yon at lalo mo siyang ipagdasal at panalangin. Kaya yun po, danahin ko po sa Panginoon sa Sunday, kahit na palipat-lipat muna kami, sabi ko, si Jesus Christ nga nung nung maayo, no po, wala naman talagang nakikita ng permanent in church na nag-stay siya. No po, na bagamat kami, syempre, nandun pa muna sa stage ng, syempre kapag pioneering talaga, iti-train ka muna ni Lord sa ganong situation. Tsaka, ang mahalaga talaga, yung people church, uli na lang yung building church, no po. Kailangan mo nang patatagin ni Lord yung pananampalataya nila, no po, yung lalo pa nilang pagkakakilala, relasyon nila talaga sa Panginoon. Kaya yun, no po, at nagiging ano talaga sa atin yung mga ganyan na sitwasyon, parang dinadaan tayo ni Lord sa testing, no po, para makita mo na kami, sabi ko po ganun sa mga miyembro, isinesend lang kami ni Lord dito. Hindi ako yung founder ng church, hindi ako bali ako yung biyaya ng Panginoon, kami yung sinesend ni Lord na ginagamit na instrumento. Pero ang Panginoon ang kikilos sa tao, ang Panginoon ang magbabago sa puso at isipan ng tao. Dahil nakikita namin, wala kaming magagawa. Pati nga kami, binabago pa ni Lord, inaayos pa ni Lord. No po? Kaya yon, sabi ko po, ang mahalaga sa atin na still yung love natin kay Lord, magpatuloy tayo kay Lord. At yung unity natin, sabi ko po sa kanila, kahit na iilan lang tayo, kahit na parang every week parang lipat-lipat muna tayo. Ang importante, nagpapatuloy tayo sa Panginoon, sabi ko po. At kasama natin si Lord. Saan man tayo pumunta, ano man yung mga ginagawa natin, sinasamaan tayo ng Panginoon. At kaya, yun po, siguro darating din ng araw, no po, sa biyaya ng Panginoon, ang naging karanasan namin ito, ay magiging church history namin. Kung paano kami naglakbay, kung ano yung journey na ginawa ni Lord sa amin. Kasi kaya talagang po, hindi natin talaga maaalis yan kahit na bagong church pa lang or dating church na yan, kundi tataan ilang years na yan, pero nagkakaroon pa rin ng problema. Pero salamat po sa lahat ng problema, si Lord ang nag-aayos ng lahat. No po. Kaya madalas ko pong inaano kay Lord, ito lang yung mga bagay na kaya ko, pero yung mga bagay na hindi ko kaya, sa iyo ito, para hindi na ako may stress. Kasi syempre po, no, tao din po tayo, kailangan mo rin, nagkakaroon ka rin ng emotion, nasasaktan ka rin. Syempre po, kailangan mong magkaroon ng balance, family, ministry, sa sarili mo, no po. Pero salamat sa Panginoon, kung wala lang talaga si Lord, hindi natin talaga makakaya. Kung wala lang talaga yung tulong ng Panginoon, baka makikipag-away ka. pero salamat sa Panginoon, no po. Yun, hindi natin sila kaaway, si Satanas yung kaaway natin. Pero salamat, si Lord ang nagtatanggol at si Lord yung kakampi natin. Na-share ko lang po ito para hindi para sabihin ko yung karakter ng tao na yun, kundi sinusubok tayo ni Lord sa ganitong mga sitwasyon upang lalo tayong lumapit sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, no po, at pangawakan ang salita ng Panginoon, no po. Kaya salamat po sa pagkakataon na to, no po. Kung si Jesus Christ may nakalaban na si Lucifer,
ang pastora nyo rin po ay mayroong challenge. Pero salamat sa Panginoon. Alam po namin someday po ang Lord mag-aayos nito. At sabi ko, gumagawa lang ng patotoo testimony ang kapatid natin na to pag naayos na lahat ni Lord to. Kaya salamat po sa pagkakataon upang may bahagi ko po ang goodness and faithfulness ni Lord. Talagang maging humble lagi sa harapan ng Panginoon. Do it for the glory of God, lahat ng ginagawa natin. Salamat po. To God be the glory po. Amen. Praise God po sa buhay ninyo, Pastora Jolie, no? Marami pong salamat sa napakaraming magandang testimony na ibinabahagi niyo sa amin. Tama po kayo na kalimitan na akala natin ang itinatama ng Diyos yung taong ating nakakasalamuha. Pero ang totoo po, yan po ay pinapayagan ng Panginoon kasi meron po pala siyang itinatama sa atin mismo, na gusto pa po niya tayong maging matured, maging matibay, at sa kanya lamang po umasa. Sa atin po pala may inaayos. Naranasan ko na rin po yan, bago po kami mag-move dito sa North Carolina, Talagang akala ko ako yung makakapagbigay ng impluwensya sa aking biyenan, ako pala yung inaayos ng Diyos, So, may mga ganung bagay po talaga at may mga ganung sitwasyon na gagamitin ang ating Panginoon para sa ating na ikabubuti at sa kanyang ikalulugod. Praise God po sa inyong buhay, Pastora Jolie. At hindi po ako magtatawag ngayon. Sino po ang gustong magsalita? Magtaas lang ng kamay. Sisi Karen, go ahead. Hi. Ano ko na, yung nag-stand out naman sa akin sabi ni Pastor kanina, yung si Lucifer is naging kumbaga naging Proud. ano ba yung sabi niya? Selfish, Self-righteous. self-made, basta yung Self-righteous. i-share ko lang na although it's not my own testimony, pero yung kaibigan ko, very close friend namin, Jenny, she used to be part of Satanism bago siya naging Christian. Tapos yung parents niya is pagan. So, sabi niya, yung sa naging Satanism daw siya, ang turo daw doon is actually not to worship Satan daw. They didn't worship Satan, pero ano ang turo? Ang turo daw is you worship yourself. Yun ang turo na kung ano yung gusto mo, gawin mo kahit ano, kung ano yung nakakasaya sa'yo, kahit gawin mo. Pero pag may taong ayaw mo, ganyan, like parang you don't care about anybody else. Pag wala silang silbi sa'yo, you parang kumbaga you get rid of them in your life. Yung talagang wala kang care sa ibang tao, yung me. Yun lang daw talaga. So doon nag-open yung eyes ko na, kasi di ba pag narinig natin, Satanism, kala mo mga nag-worship sa hindi. Lang, sabi nga nila, nung una nga daw, sabi niya, parang, mga happy yung mga tao kasi nga you could do whatever, di ba? Free ka, wala kang authority over you. Tapos, ang sabi pa daw sa kanila, no, we don't do recruit kasi kung ano lang gusto mong gawin, like you don't need to share. Kumbaga sa atin, di ba, we share the gospel, di ba? We share the good news. Sa kanila, you don't need to share that kasi this is for us, yung parang, it's just, me, parang ganun. Kaya sabi ko, ganun pala ang lang ako na open yung eyes ko na. So basically, si Satan, si Lucifer, no? Like, he doesn't necessarily want us to worship him. Ang gusto niya talaga na wala tayong God, yung for us to be away from God's grace, no? Talagang gusto niya talaga tayo i-separate na parang, you don't need to worship me, basta kung saan ka masaya, di ba? Gawin mo lahat yan. So yun na, ko kanina nung sinabi ni Pastor Ramon na, mimi ako, nga, no? Parang tugma talaga yung mga ganong kulto, Ayun. Share ko lang. Thank you, Sisi Karen. Aba, ngayon lang po namin narinig yan. At tunay po palang totoo na yung tinatawag na worldly advice. Yan po yung mga lumalabas sa ating mga newsfeed, no? Yung mga worldly advice na mula sa TikTok, yung mga worldly quote na listen to your heart, yan po yung pang-worldly, listen to your heart, kung saan ka masaya, doon ka. Pero sa Panginoon,
Ang sabi nga po, ang heart po natin ay deceiving, ano po, kaya mag-iingat daw po tayo, ano po. At talagang yan po yung tinatawag na upside down kingdom, ano po. Kung ano po yung ina-advise ng mundo, yun naman pong kabaligtaran na ina-advise sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kasi yung sa atin po is pang kingdom talaga. So kaya tinawag na upside down. Self-love po yung mga ganyan, ano, puro self-love. Tama po kayo. Always me, me, me. Ano po. Kaya napapahamak po talaga sila. Ano po, hindi lang po sa physical, kundi sa spiritual. Ano po. Salamat po si Karen sa pag-share niyan. Ano po, si Sisi K, you wanna share, Sisi K? You wanna say something? Hala, wait. Actually, meron po. Nung nagsabi si Pastor, ang daming hit points. Kasi, syempre, ako, independent ako. So, syempre, parang naano ko sarili ko. But, ang daming points ng life ko na niluluhod ko talaga lahat kay God. Pero yung in terms, yung mga time na focus ka, tas parang, kaya ko to, sarili mo na lang ang inaasahan mo and stuff. Parang napapaisip ako na what would be the right way to do this, na lagi mong natatandaan si God, lagi mo nare-remind at lagi kang tumutungo sa kanya instead of focusing on yourself only. Ika nga nila na 'di ba, surrender everything to God, problems, your worries, your concerns, ganyan. He will fight for you. You just have to wait. Tas, in addition pala sa sinabi din ni Sis Karian, sa TikTok actually, yung algorithm ko sa TikTok, it's all about Christians. And Perfect. nakikita ko sa mga comments na, kapag Christianity na yung pinag-uusapan, ang daming haters, ang daming bashers. Pero pagdating sa ibang religion, Yeah. Buddhism, Judaism, Muslim, Islam, ganon. At kahit ano pa dyan, Confucianism, ganon. Walang haters. You never see someone, or you never actually read someone hating about those religion. Kapag si Jesus Christ lang, doon lahat parang nandun ang haters eh. So it really proves na, there's Jesus, there's God here. Kasi yung devil, si Satan, he works, diba? Sabi ni Pastor, yung gusto ni Satan, he wants power. He wants power na, kanina nga, habang nag-ano si Pastor, I told my husband to just stay with me kasi I want him to listen. Kahit na, the same Google Meet lang. I told my husband na it's the same way kapag, kunwari, yung newbie, tas ang daming nagko-compliment sa newbie na, ay, ang galing mo. Tas, umabot yung point na parang inaano na ng newbie na, ay, sobrang galing ko, baka pwede na ako mag-supervisor, baka pwede na ako mag-president, ganon. And I told him that's how Satan wants. He wants power, he wants superiority. Gusto niya yung trono. So, grabe. And God, the devil works in ways na we cannot imagine, but God's works mysteriously, and He works yung parang mas sobra pa. Kung secretive yung devil, mas secretive si God. Kung may supresa yung devil, mas may supresa si God na gagawin niya para sa buhay natin. Kaya if ever na feeling mo, kunwari, lalo na sa pag-share ng word ni God, even if parang yung mga tao, they'll hate towards you, just don't give up, kasi God is always on your back. Parang si God nakikinig lang palagi, and then when He hears that, he'll be like, okay, tama na yung ginagawa mo, okay na yung ginagawa mo, ako na naman yung gagawa para sa'yo. Kasi you're glorifying His name. Anything that you glorify His name for, it's your crown of glory. Yeah. Papunta yun sa heaven. Always, sinasabi ng mom ko noon, na always do something good na mag-glorify sa pangalan ni God. Kasi yung bahay mo sa heaven, you're making your house a heaven,
when your time is up, pagdating mo dun sa heaven, and then you see na, oh my gosh, mansyon yung bahay ko, ang dami ko palang nagawa na good sa world. So do not give up. Even if the devil is working, God is working hard. Yun lang. Amen. Praise God. Si Kay, nakikinig palang hobby mo. Praise God. Ipakilala natin yan kay Pastor Ramel one day. Opo. Okay, andito pala si Amen, amen. Thank you, Oo. thank you, Sister Kay, no? Tama po yung sinabi mo kanina na yung masyado yung sobrang pagpapalakpak sa newbie, yung ganon, no? Meron kasing kasabihan na too much attention will make a donkey think that he's a lion. Mhm. Yeah, No? true. So masasabak ngayon sa lalaban na ngayon sa tiger si donkey kasi akala niya lion na siya. So magkakaroon ng ganon. Yeah, amen. Amen. Just be aware. Kaya po mahalaga po talaga na check ourselves po. No? Lagi po tayo magpapacheck ng heart natin. At huwag daw po tayo mag-alala doon sa mga napo-persecute sa atin. Ano po, dahil hindi naman po talaga tayo ang kanilang pinipersecute kung hindi si Jesus Christ po talaga. And we are already a victors. We are already a victors na pagtagumpayan na po yan ni Jesus Christ matagal na. How many thousand years ago na ba? Amen, di ba? Kaya panalo tayo. Amen. So, sino pa ang gusto dyan na magsalita? Go, Sisi Jenny. Hello po. Namiss ko. Pastor Romel, thank you. Kahit maiksi, Pastor Romel, talaga pong it really hit me hard. Kasi napapatanong po ako, though ang tagal ko na sa Christianity, nade-develop ba yung humble heart like Jesus, or instead of the humble heart, yung pride ba ni Lucifer yung mas nagaano sa akin? Kasi iniisip ko, the more you kumbaga parang the more na tumatagal ka sa Christian and kahit na nagiging active ka, sometimes we're not aware nandun na pala yung time na hindi ako may problema. Kunwari po magkaroon tayo ng conflict, or kunwari may makriticize tayo on something, ang dali nating isipin na it's not me, I think sila yung may problema, not me. Kasi I'm doing this, I'm reading the Bible and ganyan. Yung pala hindi na talaga natin na-examine yung heart natin. Masyado na siyang nako-cover up ng activity na I'm righteous kasi I'm consistent sa Bible study, I'm consistent sa aking quiet time, sa aking weekly na pagsisimba. Pero yung pala wala nang examination ng heart. And dahil doon naalala ko po yung isang post, kung maiksi lang po ito, okay na po bang basahin? Na sabi ko, ouch, it really hits me. And ito yung naalala ko nung nag-share si Pastor Ramel. Sabi dito, I used to wonder why people around me started pulling away. I thought maybe they were being cold. Maybe they were just changing. I prayed, Lord, help me. Help them. Help them be more patient. Help them to be more kind, more understanding. But then, I realized something I didn't expect. Ako na pala ang tumitisod sa kanila. It hit me hard. Maybe it's not just about what others are doing wrong. Maybe it's my tone, my pride, my sarcasm, my lack of grace. Maybe I became too harsh with my words. Maybe I've been too loud in my opinions and too silent in my love. Maybe my actions, though unintentional, are causing others to stumble. It's humbling to admit that sometimes I am the reason why others are discouraged. Aray. I am the one pushing them away from peace, from unity, maybe even from God. Kasi akala ko, ako yung tama. I asked for a change and God gently pointed to me, not to condemn me, but to correct me, to restore me. So now, my prayer has changed. Lord, make me aware of how I speak, how I live, and how I love. Teach me to be the kind of person who lifts others up, not the one who brings them down. Help me to reflect you in my words, my attitude, and my presence.
because ako na pala tumitisod sa kanila and I don't want to be the reason someone walks away. Ayun po, yung post na yon, sabi ko, o nga no, ang prayer ko lagi to defend myself na, hindi ako may problema sila. Tapos, mag-cherry pick pa ako ng mga Bibles na towards them, yung pala. Yung pala, dapat ako. So, sabi ko, so parang gano'n na po, God, change in me. Alisin niyo po yung pride na parang ako po ang tama kasi I'm doing this for you. Yung pala, let's humble ourselves at alisin po natin yung pride in our heart. Yun po, thank you Pastor Ramel for the for the reminder. Thank you. Pasalamat ka, Pastor Ramel? Okay. No, pasalamat ako. Salamat dun sa shinare mo. Ang ganda no, yung post na yun. Oo, Napakaganda. naalala ko It nga yun. teaches us, no? Kasi grabe, no? Yung prayer niya, sila, yun pala, no? Yun pala tayo. That's Tayo. No, Minsan kasi napakagandang prayer, tama. Salamat, Sister Jen. Thank you for sharing. Thank you for reminding us again, no, napakatotoo po niyan, ano po talagang minsan nakakalimutan talaga natin na tayo po pala yung may sakit na matindi kaysa dun sa ipinapanalangin natin, right? So, sino po ang susunod natin, mga kapatid? Si Sister Maymay, still here? Sister Maymay, I miss your voice. I'm still here. Meron ka pong insight, Sisi May? Yes. Sige po. Ang ganda. Kahit na short lang siya, no? It teaches us yung proud versus humble, di ba? And kung minsan talaga yung nakakalimutan natin na maging humble. And sa naman nakasaad na, di ba, sinabi ni Lucifer, yung talagang proud siya sa sarili niya, di ba? Di ba sabi niya yung sa Isaiah 14:12, di ba meron doon nakalagay na very, very proud siya, sabi niya, na lalampasan pa niya si God. I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Yung talagang gusto niyang i-overpower. Gusto niya na talaga siya ang popular, siya ang talagang kumikinang, yung parang ganon. And kung minsan talaga, this still exists kahit ngayon. It exists sa trabaho, kahit sa bahay, sa politics, everywhere it still exists. Kung minsan sa sobrang taas ng ng lipad mo, pagbagsak mo, wasak yung wings mo dahil sa sobra, di ba? And it reminds us here na let's be humble all the time, and yung humility talaga, favor ni God yan kesa sa maging mayabang, So, yun lang ang takeaway ko. Thank you so much. Amen. Thank you, Sisi May, no? Talaga naman. Ang ating mga kapatiran dito ay nakaka-proud dahil sila po ay nakikinig talaga ng ating aralin na talaga naman kahit kailan mo tawagin talagang talagang naaayon yung kanilang mga sagot sa topic natin. Sige po, Pastor Ramel, you have something to say? Pasensya na po na maiksi lang kasi talaga wag nating masyadong pag-usapan si Lucifer. kaya iniksiyan ko lang talaga, no? But let us guard ourselves because sometimes yung humility, no? Too much humility will make us proud. Kaya nga may magsasabing iba, I am proud to be humble, no? Kaya yun pa ang iingatan natin. Magkakaroon na tayo ng false humility. Yung sobrang pagpapakumbaba na hindi na totoo, false humility. Yun pa ang ingatan natin, ha? It's, lagi kong advice sa
maganda kong kaibigan, no? Na sabi ko, ano lang buddy, yung ano lang, yung live your life righteously, no pressure, yung mamuhay ka lang na natural, tapos umaayon sa kalooban ni Lord, i-apply ang kanyang mga salita, i-apply natin ang ating natutunan. Yun lang, kasi kung pepersahin natin, mahihirapan tayo. We cannot do it by ourselves, no? Talagang hingi lang tayo ng guidance kay God kung paano ba mamuhay, Lord. Iayon natin sa kanyang mga sinabi sa atin, sa ating mga natutunan. And then, live. Para bang natural lang. Maganda kasi yung natural kindness, natural na pag-ibig. Yung lahat natural lang, yung hindi coerced, hindi forced. No? Yeah. Kagaya kanina, no? Love is freely given, freely received. So, yun lang po. At doon, dadaloy na yung pagka-humble ng isang tao. Pagka natuto na tayong makilala ang Diyos, talagang yung ibababa mo na sarili mo pagka nalaman mo na lahat pala ng ito ay galing sa Diyos. Ay, hindi pala akin to. Yun talaga ang wag nating kalimutan, sabi nga ni Pastor Jolie kanina, na huwag natin isipin na sa atin lahat ng ito ay biyaya ni Lord. Biyaya talaga. It is the grace of God. Everything that we have, it is because God gives it to us. No? Huwag nating kalimutan po yan. Yung beauty natin, yung boses natin, yung talino natin, yung knowledge natin, yung wisdom natin, lahat yan galing po sa Diyos. Yung kotse natin, yung relo natin, yung cellphone natin, yung technology na ginagamit natin ngayon, si God po ang nagbigay niyan. Because lahat po talaga, lahat ay galing sa Diyos. Wala pong sariling atin. Amen. Yun lang po. Salamat po ha. Pasensya na po at maiksi. Okay lang. Amen. Totoo po yan. Walang akin. Or walang sa akin. Ito po ay lahat galing po sa ating good provider or great provider na ating Panginoon Diyos. Amen po. Ano po? At sino po ba hindi ko pa natawag dito na ay may pumasok po si Sheila? Sheila Randon. Hello po. Bago po si Sister Sheila Randon po. Ano po? Hello po, Sisi. Nice to meet you po. Sis Marisoji, may habibi, meron ka po bang sasabihin about sa ating talakayin? Or gising po ba si baby? Pag gising po, okay lang po ha. O pong amarimuri sinay din baka nga gising si baby niya, no? Kapapanganak lang po niyan. Si Sister Eva, Sister Jewel, yung dalawang Canadian natin ang tahimik ngayon. No? Hello po, sis. Ayan, sige po. Maiksi lang po. Sige po. About sa pride, huwag masyadong mapagmataas kasi lahat ng ating nare-receive na mga blessing or ano pa man, kalakasan, katawan, it's from our God. Kaya, be humble sa ating sarili. Yun lang po. Amen, tama po yan po. Talagang kailangan daw po tayo magpakumbaba kasi sabi nga po sa Bible, ibinababa daw po ng Diyos ang taong mapagmataas. Ano po? Kaya po talagang dapat matuto po talaga tayong i-check ang ating spirit na dapat magkaroon tayo ng humble spirit. Ano po? Na katulad ng ating Panginoong Hesukristo na talaga namang may karapatan siya no? May karapatan ang ating Panginoong Jesus na pagsilbihan nung siya ay naririto pa. Pero siya lang po talaga yung king na siya pa yung nagsilbi. He came here not to be served but to serve. Amen po. Kaya ganun din daw po tayo bilang kanyang mga followers. Amen po. Praise God po. Sister Sheila, ito po yung kaibigan ni Sister Mary Rose. Ano po? Sister Sheila. Nawala na po si Sister Alisa. Ano po? Hello po, Sister Sheila. Welcome ka po dito sa aming fellowship. Ano po? Every Thursday po ito sa atin dito sa USA. Kung nasa US ka man po. Ano po? Sister Mary Rose, isa po ito sa kaibigan nyo. Dalawa sila kanina Pero wala yung dalawa dito. Ano? Ayan. So, Sister Jewel, baka po meron kang ma-share. At saka si Ate Presi. Ano ba? Yung sa akin, yung pagiging yung ma-pride. Kasi sa
Katulad ng sa asawa ko pagka magkagalit kami. Kaya ko sinasabi, Lord, bakit ako magsasorry? Siya may kasalanan, kahit ako yung may kasalanan. So, yun yung talagang iniiwas-iwasan ko na pag naging kalmado ako, sabi ko, mali yun kasi hindi dapat ganun. Yes. Diba? Yun talaga yung gusto kong mawala sa yung attitude ko. Yun lang. Thank you, Sister Jewel. Tama po yan at hindi lang ikaw ang nag-iisa na naging ganyan, na pagdaanan yan. Kami rin po, at lalong-lalo na tayong mga babae, tayong mga kababaihan, tayong mga asawa, masyado tayong mataray sa ating mga asawa. Palagi na lang natin gusto na sila na lang yung magsusorry sa atin. May nagbago na po ba? Hello, Sister Sheila. Ayan, siya daw po yung kaibigan ni Sister Mary Rose. Tiga Florida din po ikaw, Sister Sheila? Ay, Arizona po. Ay, Arizona. Nag-drive kasi ako. It's okay, sinusundo ko Sisi. yung Be mga anak ko. careful. Be careful, Sisi. And thanks for Andito na ako joining. sa school. Okay. Nakikinig niya lang. Thank you, Nakikilo na. Sisi. Thanks for joining, ha. Thank you, Ingat too. kayo, ha. Opo. And si Ate Maraming Presi. salamat din po sa pag It's okay. You're welcome, Sisi. You're welcome. Welcome ka dito po. Every Thursday po ito, 5 o'clock. Ate Presi, gusto mo po mag-share or listening mode ka lang po? Okay lang po kung listening mode ka lang, Ate Presi, ha. Patuloy kang pagalingin ni Lord. So, lahat na po yata ay nakapagsalita. Nawala si Sister Alisa. Nakita ko yung baby niya, nagising na karga-karga kanina. At wala today si Sister Rachel. Baka nakatulog si Sister Rachel. Gigisingin ko mamaya. So, kung wala na po tayo mag-share, magkikita-kita muli tayo sa next Thursday po. And sino po ang nataas ang closing prayer ngayon? I think si Sister Maymay po ang ating closing prayer at magpapa-benediction po tayo kay Pastora Jolie. Sister Maymay, closing prayer po. Okay. Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. At sa pagkakataong makapag-aral kami ng iyong salita. Thank you, Lord, for reminding us tonight about the danger of pride. Kung paano ito ang naging unang kasalanan sa langit at naging dahilan ng pagbagsak ni Lucifer. Lord, tulungan mo po kami na bantayan ang aming mga puso. Kung meron man kaming pride na hindi namin namamalayan, i-reveal mo po ito at tulungan mo kaming maging mapagkumbaba kagaya ni Jesus. We ask for your protection and guidance sa bawat isa sa aming habag, nagpapatuloy sa aming mga gawain. Bless our families and ang aming mga desisyon at ang aming mga puso. May we always choose humility over pride and obedience over self-will. Thank you for your patience and mercy, Lord. Sa iyo ang lahat ng pagpuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen po. Pastora Jolie, pwede po mag-benediction? Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po yung nagpupulit, nagpapasalamat, Lord. Patuloy ng pagpalain ang buhay po ng bawat isa, ang mga kapatid namin sa US, Canada, at dito sa Pinas. Salamat po, Lord. Tunay nga, hindi nasasayang at hindi nawawalan ng kabuluhan ang bawat oras, ang bawat pagpapagal na ginagawa namin para sa iyo. Kaya minsan pa, Lord, amin pong tinatanggap ang iyong basbas, ang iyong bendisyon, ang iyong proteksyon, ang siyang muling sa amin ngayon at kailan-kailan pa man, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po. Amen. Amen. Sa next week po si Hagar po ang ating tatalakayin at ako po ang magsasalita. Tayo po ay manalangin. Ano po, bago tayo Sino po yung naingay nasa XCC? Bye po. Bye po. Salamat. Salamat po. Salamat. Next week is Hagar tayo. Atin kayo. Same oras po ba? Same oras po, Sisi. Same oras. Ite-text kita. I-add mo ako, Sisi. Bye-bye. Thank you po. Thank you. God bless.